Hello, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito po ang ating mutya na bago kong ginawa. At gawa po ito sa epoxy, ang aking pangdikit. At ang pangalan po sa mutyang ito ay mutya po ito ng pawikan. Ito. Dinikitan ko lang ng epoxy dito para madala yung itlog ng pawikan. Yan. Itlog ng pawikan, tapos ilagyan ko na lang ng pandikit para malagyan natin ng kaw para pwede natin ikwintas. Matibay po yung pagkagawa natin sa epoxy dahil nga dalawa ang pangdikit na ginamit ko dito, epoxy pati yung may tiban, tapos may halo pang bao na libon na kinukudkod ko para dumikit dito sa kanyang itlog. Kaya yan po ang kalabasan. Yan, itong sa dulo bato po yan, bato na itlog ng pawikan. Ready, tuyos na ito, ready na ito, pwede na itong gamitin. Ayan. Kahapon lang ito na tapos, 3 araw itong ginawa. Dahil hindi basta-basta matuyo yung epoxy. Tapos meron akong dinikit na yung bao ng nyog na pulbos. Hinalo ko dito, tapos nilagyan ko ng may tiban para mas lalong tumibay yung kanyang kaw, yung pungango dito. Importante kasi yung dito na matibay para hindi siya mahila, baka maibot yan kapag isuot mo. Ayan po yung mutya ng pawikan na bato. Bato po ito. Nilagyan ko siya ng varnish para kumintab siya. Varnish yung nakalagay. Ayan. Para hindi mahalata kapag ma-display mo man yan mailabas mo man yan sa yung dibdib, hindi mahalata na agimat. Yung pawikan, protection yan. Yung itlog ng pawikan, protection yan. Ayon sa mga matatanda at sa espiritual na pagbasa natin, yung pawikan nakadapa yan maglalakad, kaya kapag barilin mo yan sa pagbakbakan, hindi basta-basta matamaan dahil nakadapa na siya kahit hindi pa pumutok. Yan kasi ang ibig sabihin sa mga espiritual na pagbasa sa ganitong klaseng mga itlog sa pawikan. Minsan may itlog din ng bao, yung turtle. Pero yung pawikan talaga, yan ang maganda dahil nga ang pawikan maraming birtod dala yan. Maari din po yung gamitin mo kapag meron kang asawa na kumaliwa sa'yo na hindi yan mahihila. Yun ang kasabihan na sinasabi ng mga matatanda. Pero ako, naniwala ako sa ganyan. Dahil nung bata pa ako, marami akong maririnig sa mga matatanda na mga pamahiin na dapat natin na iingatan na magamit natin kung kinakailangan. Yung mga pawikan, yung bao na turtle sa English. Pag may mutya ka dyan nga mga bato, maganda yan sa protection daw. Pero niwala naman ako dahil nga ay sa spiritual ko na pagbasa, totoo talaga yan. Ito, gamit na pwede nang gamitin. Matibay ito. Ang dito sa dulo niya, ang gawa ko dito, yung ginawa ko niyan ay isa po yan na tiger bronze na wire, yung mahaba ay yung makapal, para hindi siya hindi siya matayan, hindi siya makalawang. Kasi kapag metal yung ilagay dyan, kakalawangin yan. Pero pag
tiger bronze, hindi basta-basta mapasukan ng kalawang. Kaya maganda yan gawing hook sa agimat. Ayan po yung bagong gawa natin. Yung itlog ng pawika na ready na siya gamitin. Ayan. Paunahan lang po sa makauna po makapag-abil nito. Mapasayo ito at pero susuriin ko muna yung pangalan mo kung ikaw ay karapat dapat na magtangan nito. Dahil hindi lahat ng tao na pwedeng bigyan nito. Dahil ito ay napakahalagang bagay para sa amin na naniniwala dito na hindi ito basta-basta na hila lang, at hindi rin ito basta-basta na gaya-kigaya lang ka tapos wala ka namang alam, ay hindi ka pwede dito. Dahil ang pwede dito yung nakakaalam lang at naniniwala. Mayroon namang kaalaman na sobra sa kaalaman at gusto namang maghari-harian sa kanyang sarili para siya ay kilalanin, na malalaman naman yan sa spiritual na pagbasa kung ano ang hangarin niya. Ang hangarin niyan ay inggit lang yan. Inggit at hindi marunong makipagkumbaba. Yan po ang karamihan. Lalo na pag mga baguhan, ang tapang-tapang. Yung mga baguhan, mga matatapang, wala namang pinagdaanan. Pagdating na sa aktual niyan, baka tatakbo lang yan o hindi na makakilos. Kasi naranasan ko na yan na may maraming mga kargada pagdating sa aktual na mga kilamidad. Nandun, nagtago sa bahay, nagdasal-dasal pa, lalabas, wala ng kalaban. Yan ang karamihan sa mga taong kulang pa sa kaalaman. Nagpakaaron ingnon para ingnon siya nga maayo nga laki, pero dili da ito, kulang pa day. Kay mabalaan nimo ang tinuod nga mga maayong laki na bisag dili na mo istorya na makita nimo na siyang porma, makita nimo sa iyang pamayhon, makita nimo siyang lihok kung unsa ang iyang kalidad. Kay sa bawat isa natin ay mayroong third eye at marunong makinig sa mga salita, makinig sa mga kilos, marunong lahat. Yan ay intelligence na kailangan natin. Mayroon tayong intelligence, marunong tayo mag-psycho sa mga tao, kasi yan ang importante. Pero kapag hindi tayo marunong mag-psycho sa mga tao, yan ang karamihan na mabudol tayo. Mayroong maraming bibig, walang laman. May mga walang bibig, maraming laman. Kaya ingat po tayo sa ibang mga antingero na mga baguhan. Dahil nga po, kumbaga sa manok yan, agresibo yan sila, pamalo. Palo kay palo lang yan. Tapos pag mapalo yan ng mga veterano, isang bisis lang yan, makili-kili, diretso yan. Kung sino yung mga sugarol yan, ang mainam gamitin yung matanda ba, at saka yung mga hoben o yung mga bata pang manok, malakas magtilaok, malakas pumalo, pero hindi papasok sa ikalamatay. Yan po ang mga karamihan sa mga antingirong mga bata pa na wala pang kalaman. Kasi sa totoo lang, ang mga taong magtatangan ng agimat, mas lalo na pagbaguhan, feeling nila blessed na sila na hindi na sila tatablan sa kanilang katawan, hindi na sila matamaan, wala nang trahedya sa kanilang buhay. Sa totoo lang, kung ito yung madala ninyong agimat, marami kayong madaanan. Dadaan pa kayo sa mga matinding pagsubok. Makadaan pa kayo ng mga bakbakan, makadaan pa kayo ng mga trahedya sa buhay. Marami pang mamamatay
na mga kasamahan mo, marami pang umatay na mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, bago mo yan makuha ang kapangyarihan ng birtud at maituwid mo ang sarili mong itatayo sa iyong buhay. Kaya mahirap magdala ng agimat kapag wala ka pang alam. Kaya kung magdala ka ng agimat, kung baguhan ka pa lang, huwag kang magpadala. Kailangan ikaw dumala. Kasi magpadala ka, may sungay itong agimat. Sa totoo, may sungay ito. Kaya kailangan lang natin itong agimat para meron din tayong kasangga. Ayan lang po. Maraming salamat. God bless po lahat.